The tema is she is rejected even by the Lord. Karon, the Lord has rejected. His altar. Yeah, daw kabudlay, daw mahirap isipin kasi altar, yun yung altar na pagsusunugan ng mga insenso. Pero, so why rejected ang altar? Because hindi na siya nalulugod sa, hindi na siya nalulugod sa mga offerings ng kanilang mga sambayanan. Parang ginawa lang din ni Saul na offerings bago ang obedience, parang ganun. So meaning, repentant bago ang offerings, parang ganito din sa kanila. So, the Lord has rejected His altar and abandoned His sanctuary, meaning yung tabernacle, yung ganang sanctuary. He has handed over, binigay sa kalaban, the walls of her palaces, and they have raised a shout in the house of the Lord on the day of an appointed feast. They have rest. A shout in the house of the Lord. As on the day of an appointed feast. Yung mahirap dito, abandon yung sanctuaryo and binigay sa mga kaaway. Pinaka-importante kasi sa kanila yung sanctuary or yung tabernacle kung saan doon sila doon yung high priest, doon yung presensya ng Diyos. Pero ngayon, na-abandon na. Wala na sa lugar ang dati nilang buong galak na pinagdiriwang ang kanilang mga pagsamba. Rejected na even by the Lord. Here, nakita niyo po to. Tingnan mo yung verse. Word na determine. Nakita nyo? Hindi ko na-studyan ito pero same lang sila ng meaning ng decree. Determine ba? According sa text the Lord determined, or decree, same, to turn down the wall around the daughter of Zion. So means decree, same lang, determine or decree, or pinasya ng Diyos na wasakin yung pader ng Zion. Yun po yung decree. So, He stretched out a measuring line and did not withhold His hand from destroying. So meaning, galit talaga sila. He made the ramparts and walls namin together, He wasted away. Now, the word decree, makikita niyo po dyan na talagang ipinasya ng Diyos, itinakda ng Diyos ang pagkasira at ang mangyayari, and wala siyang balak na hindi mangyayari. Talagang nadi-destroy, wasak ang at nagkaguho. Nagkaguho and wasak. Same. Alam niyo po yung wall sa Old Testament, yan po yung pinaka-primary na armas. Kasi study ka mo, napanood niyo yung Troy? Yung Troy. Troy. Sa mga ancient manggod na mga cities, wall ang paglabanan. Wall ang labanan. Kasi mga kapatid, pagka ang isang city, yung wall niya po is mababa, hindi matibay, wala po yan, papasukin lang po yan ng kaaway. So meaning, yan na city is pobre or poor, or walang pera. Walang budget, parang ganon. Sa kurang niyo, bagulan niyo, okay pa, naman ang budget. budget. So noon, wall ang labanan. So that's why sa the wall of Jericho, talagang namangha yung prostitute sa nangyari. Sino yung prostitute yan Si Rahab. Namangha siya. Actually, siya believed the Lord of Israel. Maliban doon, namangha siya. Kasi matibay yung walang Jericho. So meaning, sa panahon nila, they are powerful nations. Kasi nga ang labanan ng wall. Paano ngayon yan? Umawit lang. At saka naglibot-libot lang yung mga Israel. Ng 7 beses pa? Yes. Rumpag. Unbelievable. Diba? Parang ganon. Unbelievable. Kasi matibay siguro. Grabing labanan. Hindi matinag-tinag yung Jericho. Pero sa Panginoon, sa libot-libot lang, di ba? Tin, maka, doon na nga ng Israel, di ba? Tin, maka, magkakagitugan, singgit, rumpag na. So si Rahab, maliban sa una-una,
proteksyonan niya yung mga spy, sa pamagitan pa noon, talagang nanampalataya pa talaga siya na yung Diyos ng Israel is talagang Diyos ng buong mundo. Now, ganito po, yung wall, wala na. So, meaning, wala na po silang kapangyarihan. So, automatically, na-decree ng Panginoon yung mangyayari sa kanila, they are rejected by God. So, ngayon, kailangan nilang magbalik loob sa Panginoon. Her gates sunk into the ground. Their bars. Yeah, he has broken and destroyed. Her king and her princes are exiled. Meaning, nasakop among the nations. The law is no more. Ito yung pinaka parang pinali. Maliban that they are broken, they are destroyed, despised, rejected. Follow ito. The law is no more. Meaning, wala nang law means, wala nang salita ng Diyos. Wala nang katuruan ng Diyos, wala nang revelation ng Diyos sa mga propeta, wala na. Wala nang the word of God sa kanila. Meaning, reject na talaga sila. If you open Romans 1 ma. Romans 1. Again, Romans 1. After some 16-17, after that verses, I think if you open verse 98 hanggang 20 plus ng mga versikulo. Two, immoral. Two, sex without, sex with two, boy and boy, and girl and girl. And two, those who blaspheme against God. What? Ano ang basa ng Ginoo? Ano ang bal ni Paul dito? Ang bal niya, pinabayaan na sila ng Diyos. Yan yung dito, sa doctrine ng Reform is tinatawag sila reprobate. Reprobate. Meaning ganito, reprobate means wala na. Wala ang pakialam ang Diyos sa kanila. So meaning, hinayaan sila sa kanilang pagpakasala. Kumbaga, hinayaan lang sila na gawin yung gusto ng kanilang laman. Hinayaan lang sila na gawin yung talagang gusto ng kanilang laman sa pagpakasala. Means, ang Ginoo wala na pakialam sila. So karon kung may impyerno sila, masisi nila ang Diyos? Yeah, this is the meaning. That's why decree, importante ito yung decree. So, because of their sinful flesh nature and desire. So karon same meaning. Parang pinabayaan na rin sila, rejected by God. Kasi wala nang revelation, wala nang law, wala nang utos, wala nang statutes ng Panginoon. And her prophets ba, no longer find vision. So, hindi na nagpapakita ang Diyos, o hindi na po nagre-reveal ang Panginoon. Wala na. Parang yung girlfriend or boyfriend mo na, wala na, call off na ka mo, bigla na lang yung black. Naman tayo nangyari. And none of our find visions from the Lord. Yeah, this is meaning of rejected. Like that. In sorrow, to recognize and to remain himself. So another topic sa Lamentations. In sorrow, dalawang category. To recognize. Apat yan sila. For dalawa muna yung pag-aaralan natin. To recognize the Lord and to recognize Himself. And mamaya, to be convicted of sins and to repent. Now, punta tayo sa dalawang pag-aaralan natin. To recognize and to recognize Himself. Yeah. Why should any living man complain? Nga, why sila pa tayo reklamo? When? Yeah, here ba? Nga, hindi ka kailangan mareklamo. Yeah, hindi ka kailangan ma-complain ba? Because when punished because of or for his sins. So meaning, mga kapatid, ganito po. Lagi tayong nagsasabi sa Diyos, "Oh Lord, pinabayaan mo ako." Pero hindi mo alam or hindi mo tinitingnan kung bakit nangyari yun. Dahil sa iyong kasalanan. So, originally, if you have truly understand the sovereignty or the grace, the will, or the love of God, or what is God wants you to do, tapos hindi mo nagawa, tapos ikaw ay punish, so hindi kailangan ng complain. Yeah. Instead, repent. Yeah. That's why importante. You recognize the Lord and recognize your sins. Yeah. Himself or ourselves. So complain means lack of
trust. Lack of trust. And complain means walay repentance. Instead of complain, admit your wrong. That's why pag abot sa Ecclesiastes, doa mo niyo, kung maayo ang matabo, at magkinalipay ka. Di ba? Tapos kung hindi maayo ang matabo, ay hindi ka sana ka-complain. Doa mo niyo yung bot sa lingan ba? So, when times are good, be happy. But, when times are bad, ano daw? Consider. Ano yung consider natin? Nga, God has made the one. The ones meaning, ang bad, God ang good. This is according sa decree of God. Ang bad, ang good. Kining bad is sumpay sa imo nga wrong actions. Pero, may bad man isa nga tabo sa imo nga according sa will sang Ginoo. Kahit pinaagi sa bad nga natabo sa imo, the more you recognize Lord. So, God has made the one as well as the other. Therefore, ang muli pinaka-reason, therefore, hindi mo kayo ma-discover ang iyang kabubuton. That's right, hindi mo kayo ma-discover ang sa ilunggo ang iyang katuyuan or ang iyang pamaagi. Wala kita kabalo sa mga pamaagi sang Diyos. So, ano yung mo sa tao? Ano yung gagawin niya dahil hindi niya alam yung mga pamaagi, pamaraan ng Diyos according sa sovereignty niya? Anong gagawin natin kung gano'n? Mag-submit tayo sa kanyang kalooban. Yan na lang po kasi ito yun. Submit tayo. Instead of complain, Lord, why happened this? Why happened this? I believe na ito ay ayon sa iyong kalooban. So submit to the Lord. And Lord, kung may nagawa man ako dahil nangyari ito, patawarin mo ako. Save me. This is the meaning of to recognize ourselves and recognize the Lord. Dama-dama ko nung wali, may bus niya mga tabi ko. Sino mawalin next? Sino? Sa youth? Wala pa? Kakapos na naman. I am the man. Pwede ka mo nga-join tuming. Oo. Pwede sila to. I am the man who was para tingnan natin yung mga VIPs ninyo, yung resulta ng ating resulta ng ating pag-aaral, kung talagang na-absorb. Na-absorb. Alam nyo, si Angel sa likod, first time ko narinig yan, yung nag-expose, ano yun? Contemporary. Basta yung nag-preach siya doon, maganda, mag-preach na bata ba? Yung medyo may gift siya. Parang same kay Juan. I am the man who was in affliction. Sino nagsabi nito? Jeremiah ba? I am the man. Siya mismo ba? Who has in affliction. And siya knows by the rod of his wrath. Even Jeremiah parang admit. Ako rin po ay nakaranas ng mga paghihirap dahil sa galit ng Diyos. Siya recognize the Lord and Himself. Walang recognize sa ating sins. As a minister, mahirap po yan. Magiging pride ko tayo pag ganyan ko, mga kapatid. Natatawa ako ng pastor's meeting namin. I know what's happened. I know why ganun yung response nila. I know. So, you need to recognize by the scripture, you're wrong. I discern ang ilang kinabuhi niya pa. Yung kanilang kwan. Kaya nga si Pastor Iman nagbayaw-bayaw pa. Alam ko yung punto na gusto niya talaga bigyan ng kwan yun Para talaga kung gusto niya naging point. Pastor, wag. We need to mercy. Naman Pastor, mercy. Hayaan natin sila. Mabalik dito even Jeremiah. I'm the man. Bukod. Experience ang itong kahirapan dahil sa galit ng Diyos. Recognize the Lord, His wrath, and your sins. Now, because of the Lord's great love, we are not consumed for His compassion. Never fail. That's why. Sinong great love? The Lord's great love.
Ito yung maganda, no? Kahit na makasalanan yung mga Israelites, pero yung kanyang awa, never fail. Meaning, patuloy siyang nagmamahal sa mga anak niya, naghihintay sa mga anak niya na sila ay lumapit ulit. Ganyan yung compassion ng Diyos. Meron siyang totoong pagmamahal sa atin. Alam niyo po, regarding sa losing salvation, makinig po kayo mga kapatid. Losing salvation means, ganito. Losing salvation ba? Losing salvation. Means your salvation lost. So, means, ang Lord. Ang Panginoon ba, hindi ganito. He is love, hindi great, and siya, compassion, filled. Losing salvation. Gets nyo? This is losing salvation. Salvation is according sa sovereignty, grace, mercy. Not by your works or deeds. No. According sa, mga pagbuot. According sa election of grace, Romans 11:5. According, tanan saya, talagang galing sa Kanya. Kung iligtas ka niya, iligtas ka niya. Talagang iligtas ka niya. Kasi yun siya eh. Never fail. Never fail. Same, kahit sila ay nagkasala, pero yung compassion, never fail. Anak pa rin sila ng Diyos. That's why gusto ng Panginoon na i-recognize nila yung kanilang kasalanan at recognize nila ang Diyos. That's why, in next text, they are new. What love and compassion. They are new every morning. New every morning. Ito po yung promise ng Lamentation. Your love, O Lord, your compassion, Lord, they are new every morning. Great is your faithfulness. Not our faithfulness, but His faithfulness. That's right. Pastor, pakugan yun yung misis. Maybe sometimes Pastor not faithful. Pero the Lord is faithful. That's why He continue love and faithful sa iyong misis. Because she understand the faithfulness of the Lord. Tama. And soon another boy naman siguro. Okay. Now here, though he brings grief. Though even siya brings grief, kalungkutan. Pero he will show compassion. That's right. Anong purpose? That's why he brings grief. Aron you experience ang iyang compassion. That's why he will show compassion. So, walay grief, walay compassion, makikita niyo. So, brings grief, according sa decree, pero sa grief, he will, para ipakita ang kanyang compassion. So, great is unfailing love. Unfailing. Same lang sa never fail. For he does not willing. Ito yung pinakamaganda na promise, For he does not willingly ba? Hindi niya gusto. Bring affliction or grief to the children of men. Men is talking about hindi na talking sa gender na lalaki. Men meaning King James Bible tumutukoy sa boy and girl. Is kind of men. Ganito yung Diyos natin, mga kapatid. Yan yung Diyos na sinasamba ng mga siya. So, recognize the Lord. Lagi dahil siya ay willingly, not willingly, bring affliction. Meron mga affliction, meron mga grief, pero hindi po yan final. Hindi po yan final. Instead, He show compassion. So, recognize the Lord always. I say to myself, Jeremiah, I say to myself, what? The Lord is my portion. Sa Tagalog Bible, what is the meaning of portion? Portion. Portion. Therefore, I will wait for Him. Sino yung mga ministers or Christian
na umaalis sa kanilang pananampalataya or hindi nagko-continue sa ministry. Sila yung mga walang hope kay Christ. Bakit? Hindi sila willing to wait. Wait lang, siya to wait. Alam mo, sino yung mga gumagawa ng mga bagay na hindi nakaayon sa kalooban ng Diyos? Sila yung mga bagay na hindi nakahintay. Yeah? Alam niyo po, si Jeremiah, sinabi niya, I will wait for him. Ito po ay during sa sorrow, during sa grabing kalungkutan na nangyayari. Pero, I say to myself, the Lord is my portion. Or hope yapon. Therefore, I will wait for him. Yeah. Nagaulat yapon siya. So meaning, he put yung trust totally sa akin. Let him sit alone in the silence, for the Lord has led it on him. Sa Tagalog, gidefine sa Tagalog yung ganyang, yung ganitong text. Malalim kasi naibi ito. Kung tingnan niyo po sa Tagalog, kung siya'y palasapin ng kahirapan, matahimik siyang magtitiis at maghihintay. So, sa madaling salita po mga kapatid, ang tinuod na mananampalataya, kahit na may kahirapan, at merong tragedy sa buhay niya mga kapatid, siya po ay, what? Silent. Instead of complain, silent. At waiting to the Lord. Waiting to the Lord. Yan po. Yung totoong recognizing the Lord means waiting to the Lord in silent. Instead of complain, silent. Yes, silent. The Lord is good. No, the Israelites good. The Lord is good. Not me, Jeremiah. No, the Lord is good. To those whose hope is in Him. Tama. Alam niyo originally, sino yung talagang may talagang pag-asa sa Kanya? Yung naniniwala na the Lord is good. Yan po. To the one who seeks Him. Yeah, seeks Him. Seeks Him. Seek Him sa Scripture, seek Him the Word of God. Instead of seeking sa kinanglanon mo sa sinong tao, yeah, seek Him. Seek Him. Lord, seek Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Wait quietly for the salvation. Waiting for the Lord means you have truly salvation. Because salvation leads you to wait the Lord in the day of second coming. Why? Because you have the salvation means sa yang second coming, there is sakto nga reward. It is good for a man to bear the yoke. Yeah, yoke ba? Sa Ilonggo, singkaw. Singkaw ha? Kita mo ng karabaw? Yan. Ang kalabaw? Yan. Singkaw. Yan. Yun yung yoke. Parang yoke na gano'n. So, ganito. It is good for a man. Sinong man to? Sino naman? Yeah. Young man. Why he is young? Yeah. Young man ba? To bear the yoke. So, sa madalis na mga kapatid, young man, habang bata pa, sa damuhan, hindi joke lang. Habang bata pa, yeah, dapat na kayong maging faithful na taga-sunod ni Kristo. Yeah. Taga-sunod ni Kristo mean, you bear the yoke ba? Therefore, if anyone is in Christ, let him deny himself and take up the cross. Parang yoke din and follow Him. So habang bata pa kayo, yeah, you desire to take up the cross or bear the yoke and follow Him faithfully. I tell you, never ang blessings ang Ginoo palayo sa inyo. Never. Ito na. Panalangin, magsunod. Why? Panalangin sunod. Because originally, ang imong mga ginasunod, ang tagiyasang panalangin. So, panalangin means dito. Sa tagiyasang panalangin, nga mo ginaserve. So, hindi mo kailangan seeking bread, no? Hindi ka na problema sa seeking bread something, no? Faithful ka lang mga lagad sa iya, then blessed already dito. So habang bata pa ka mo, yeah. 14? Yeah, pwede. Yeah, faithful. School! Sige, good, no problem, good, school. Pero your devotions must be balance. Kasi grade na po sa school, 90 first honor.
Diba? Score sa VIP, mayo lang may 15. Walang kay lapit sa luwak, papasapa. Gusto mo ba ko gano'n? Pabor niyo gusto na. Gusto mo ko gano'n, perfect siya. Wala mo pabor. Perfect po sir man. Kamu tanan, good. Biskan ni perfect po balang ko inyong hago. Good. It is not from the mouth of the Most High that both... Yeah! Ano daw? Din daw alin? Ang calamities and good things come? Yeah. So meaning, calamities, problem, trials, yeah, from the Most High. And hindi lang good things, even calamities from the Most High. So pinagi sa calamities, you recognize the Lord. Yeah. Same meaning. And if you recognize the Lord in calamities, yeah, you may grow in the salvation. Let us examine our ways and test them. Examine and test, gi-quote na sa 2 Corinthians chapter 13. Examine our ways and test our ways if we are truly in faith according to Apostle Paul. Pero sa Lamentation, examine our ways and test them means let us return to the Lord. If we examine that, we are not in the light. Yeah. If we are not totally nag-walk according sa kabubuton sa Ginoo, so return to the Lord. Return to the Lord means to repent. Yeah, same meaning. So, examination, permanente. Ako, bala nyo, sa tutugan, kahit ganito yung mga doctrine na teaching ito sa inyo, parang high masyado. Pero alam niyo yung prayer ko sa Panginoon. Lord, kung may mga mali ako naturo, kurin mo ako. Yan yung prayer ko. Lord, kung may mali ko magitudlo sa mga katawan, kung may mali ako yung tinuros ko na, Lord, correct mo ko. Rebuke mo ko, sabi ko, yun yung prayer ko. That's why I examine always and test always. And makita natin yung mga bagay na kailangan alisin, tanggalin, at saka i-reform. So return to the Lord. Let us, yeah, this is the meaning of the, ano ba? Examine and test. This is we say recognize ourselves and recognize the Lord. Let us lift up our hearts and our hands to God and heaven. Yeah. And say, actually maganda yan sa Tagalog na Bible yung lift up your hands and ibig sabihin yun, dumulog tayo sa Diyos at manalangin. Ito, dumulog tayo sa Diyos at manalangin. Ganito. Yeah. After we examine and test. Now, the Lord's anointed, our every breath. So meaning, originally saan galing yung life? From the breath of God sa Genesis. Makikita natin yun. Kung paano niya binigyan ng buhay yung si Adan at si Eva sa pamagitan ng kanyang breath. Binigyan niya ng breath. So originally mga kapatid, ang buhay hindi nanggaling sa lupa. Kita niyo? Hindi po, inulma po galing sa lupa. Pero ang buhay po ay galing sa the breath of God. Yan po yung buhay. So, ginawa kang lupa. O, sige, ganito. Pero, wala niyang buhay pagka hindi yan. Ganito, baso siya. Sabi nila, kape ko, Brad. O, bigyan ka mo sa isang baso. Kinakabutang na kape. Away gini. Pero ba naman naman? Then, nato mo kape yung punta na mo, uway yun. Hindi siya matawag ng kape. So, same pag-ibo sa tao. Gihulma from clay or yapo, lupa, pero hindi siya tao. Or wala siya life. Nagkaroon na siya ng life no? Yeah. Ang ginoon ng breath. So, life comes from the breath of God. Sa Grego, Roa. The spirit, Roa. Was caught in their traps. Our every life breath was caught in their traps. We thought that under his shadow we would live among the nations. Yeah. If you open your Tagalog Bible, ang point lang dito is sila ay nabihag. Sila ay nabihag. Yeah, ibig sabihin, nabihag sila at ang ilang leaders, hindi nakaprotekta sa ila.
Ay nasa kanila ng mga mag-protect sa nila. Ay hindi nakaprotekta sa kanila. This is the meaning. We caught in their trust. When we thought that under His shadow, meaning ilang leaders ba? We would live among the nations. Same meaning. So, ano makita nyo dali? Nakita nyo? Meaning, they believe themselves. They believe themselves ba? They believe their own capability or ability to believe. So, this is a lot. Salaga po. So, meaning, kung nag-believe sila kung kalingon, meaning, wala sila na recognize sa Lord. Same meaning. Kasi nag-verse of prayer. Our topic is to recognize the Lord. O daughter of Zion, your punishment will end. You will end. Meaning, may katapusan diyan po ng paghihirap natin. Hindi puro paghihirap lang. May katapusan po yan, mga kapatid. He will not prolong your exile. But, o daughter of Edom, part sa mga naglapastangan din sa mga Israel, He will punish your sins. So, meaning sa salita, if you open the book of Hebrews chapter 10, ang mga pinaka-budlay, yung pinakamahirap kung saan ka mahuhulog, hindi sa bubo o hindi sa crush mo. Saan yung pinakamahirap na mahulog ka? Sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Kung mahulog ka sa kamay ng Diyos, matitikman mo talaga yung iron of wrath. He will punish your sin and expose your wickedness. Edom means mga pagan nation. So, recognize the Lord. And sorrow, tapos na ang dalawa, karon, napit na gid. To convicted of sins and to repent. Yan yung pag-aaralan natin next. Madali lang yan matapos, kunti lang yung mga supporting verse niya. Now, here, regarding sa to convicted of sins. I called to my allies, but they betrayed me. And my priests and my elders perished in the city, while they search for food to keep themselves alive. Ganyan na kita niya verse. Di ba kagina? Yeah. Di kagina. Yeah. So meaning, because of sins. Because of sins, what? My priests and my elders perish. Yeah, perish ba? Patay na. Destroyed. And, while they search for food. Habang sila ay naghanap ng pagkain para mabuhay. Pero, ang kainatnan nila ay kamatayan. Yeah. So, meaning, because of sins pa rin. So, to convicted of sins. Now here, ang kanilang mga kalaban, her foes have become her masters. Yeah, her foes ba? Kalaban ay naging kanilang master. And, ang kanilang kalaban, enemies pa rin, at is, and the Lord has brought their grief because of her many sins. Her, church or Israelites. Because of many sins. Hindi ka na interpretation. Why happened? Because of many sins. Her children have gone into exile. Yeah, captive before the food. Kalaban. Jerusalem has sinned greatly, so has become unclean. Yeah. Nag-study ko sa Book of Leviticus. May word sa Book of Leviticus regarding hindi tanan nga unclean. Sin. Kung hindi, ano ang makasala? Ano ang maka-unclean? Ang sin. Nagigit siya? Ano? Unclean thing cannot make you sin. Regarding sa Book of Leviticus ba? Regarding sa sapat ba? Sapat ba? Kaya pwede man nila liguan kung makatandog sila sa patay nga mo ni, patay nga hutot. So, patay nga mo ni. Hindi naman sila makasala. Ano ang tutod nga makahimo sila nga unclean is ang ilang sala. Yes, how? So, unclean cannot make them sin. But, sin make them unclean. Book of Leviticus na siya. Regarding sa mga laws of, patay. Yaman lang ang point. Kung daluman nyo na regarding sa unclean, line na topic. Ito nga about the Book of Leviticus. Jerusalem has sinned greatly and so has become unclean. So, nga sila unclean? Because of sin. Sin ba? All who honored her despised her. Sa to, itong nag-honored karon nagkantyaw. For they have sinned her nakedness. Nakedness. Hublas, meaning, wala na. Kaluluoy.
Sino ang nakedness makita nyo sa ato ng panahon naman? Hindi lang sa sidlak, hindi. Nakedness pareho sa mga panglimos ba? Poor ba? Poor ba? Nakedness. And she herself grows and turns away. Her filthiness clung to her skirts. She did not consider her future. She did not consider her future. Ibig sabihin mga kapatid, regarding sa kanilang greatly sin, unclean, wala na sila look at sa mga yung damlag. Ano damlag ba? Boss damlag ba? Boss damlag. Future. Iba niya Bible version, wala ni? Yari ba? She did not consider, wala ni sa iba niya version sa Bible. Wala. ESV, wala. King James, wala. Old ni kayo NIV, yeah, old sa NIV. Her fall was outstanding. There was none to comfort her. Look, O Lord, on my affliction, for the enemy has triumphed. Triumph, nakahalin sa kanya. So this kind of sin convicted to them nga tani maginunsol na sila. 14, my sins have been bound into a yoke. Even si Jeremiah, my sins have been bound into a yoke by his hands. They were woven together. They have come up upon my neck, and the Lord has stopped my strength. He has handed me over to those I cannot withstand. If you open your Tagalog Bible regarding sa mga old nga mga NIV, different ang iyang meaning. Pero ang makita natin dali is ang ang mga sala bound into a yoke. Word nga woven, gi-explain ni sa aton yung word nga woven together. Bali ang word nga woven? Yeah? Woven ba? May alaka mo sa another definition sa word nga woven? Woven means do, ano niyo? Dulaan sila sa pwersa. Pwersa ba? Sa context ba? Sa context. According sa context ba? Sa text ba? Nadulaan sila sa lakas. They were woven together. Tanan sila ba? Tanan sila ba? They were woven together. Kumbaga, amat-amat. Tungkol sa grabe nga yoke, or bigat na kanila dinadala, wala na sila pwersa, or naubos na nila pwersa, or lakas nila. That's what? That's right. And the Lord has stopped my strength. Same meaning. He has handed me over. Over sa ilang enemy. That's why they cannot withstand. Because of sin. Pinaka-reason, because of sin. So, remind ang text, according kay Jeremiah, my sin, their sin. Bugat kayo ang ilang ginadala. So, that's why repent Muna ma-repent sila. Convicted man sa sin ang ato nga tema. Zion stretches out her hands, but there is no one to comfort her. The Lord has decreed. Ano na word ni decreed, oh? Ano? The Lord has decreed for Jacob that his neighbors become his kalaban. Decreed na. Decreed, meaning according sa predestination. Jerusalem has become an unclean among them. The Lord is righteous. Gihapon. Even kining decreed ba, natabo, pero the Lord is righteous. Gihapon. Yet, I rebel against His command. Listen, all the peoples, look upon my suffering. My young men and maidens have gone into exile. Karon siya recognize na, convicted na about yan sin. Same meaning, convicted na about yan sin. Decree, di kailangan harap rin dali mo mapansin ba? Decree na. Nga kining Israel, Jacob ba? Israel, that is neighbor, become iyang kalaban ba? And kining Jerusalem became unclean. Why? Because ang temple, nakasulod ang pagan thing. But sa Gapon, the Lord is righteous.
yet I rebelled against His command. Yeah! Siya acknowledge ba? Yung rebellion. And karon convicted siya about sin. Listen, all you peoples, look upon my suffering. And kapano siya? Yung suffering because of the sin. So my young men and maidens of God. Yeah, excited. Mga young men or mga young people and mga katawan. See, O Lord, how distressed I am. Because siya acknowledge niya yung sin, convicted sa iyang sin, ano pa ni Jeremiah mismo? Oh Lord, how distressed. Why distress? Because of, kumbaga sa distress dito, doon po sa distress ang natawag na parang pagka-acknowledge na talagang siya ay nagkasala at parang inaamin niya sa Diyos na dahil nangyayari yun dahil sa kanyang kasalanan. So, word I am distressed means parang ganito, Lord, kapoy pa. Kaluhi ko. Naman niya tayo ng Lord, kapoy pa. Kaluhi ko. Naman na siya. Lord, kapoy pa. Saan pa ni muntot man? Hindi. Lord, kapoy pa. Kaluhi ko. Yeah? Lord, how distressed I am. I am in torment. Grabe, no? Word na torment, meaning ginabatyag niya ang grabe nga kahirapan within and in my, bala nyo, hindi lang sa physical na bahay, even emotion niya. Kaya naman, in my heart, I am destroyed. Dahil ba? Yung heart ba? For I have been most rebellious. Grabe, no? Giamin niya sa Ginoo, pinarisis niya priority. Outside the sword word, inside there is only it. Isa na magitan natin sa sininga text. Ang topic natin is to convicted of sin. So karon, siya distressed. Mala nyo, sa Christian, ang isa ka assurance ng salvation, yung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, pero tapos hindi ka distress. Di ba? Sa assurance of salvation ba, yung nakagawa ka ng kasalanan, pero para sa'yo, wala lang. Yung wala lang ba? So meaning, according sa Ephesians chapter 4, walang Holy Spirit na nag-grieve para sa'yo. Kasi, na-deceive mo yung mga tao. Hindi sa balagay natin, hindi mo sinasadya. Pero, ano ko sa inyo, baka umangga. So, sa pag-uli ko ba? Then, ang 80 kilo. Muslim, tanggalyo pa itong mga bataon. Boss, naman ka mo, boss! Ari, sir, 100, ari, sir, 80. Okay naman ka mo? Doon namin ba nga? Wapa, manggaw pa. Turang, bigat, o ano. So, Muslim, babae pa kayo gamayo. Baka yung, hindi ba sa istorya ni Manigarilyo? Istorya ni Manigarilyo, ito boss, 80 lang ito 100. Kita ko 80, okay ba man? Okay, ito lang ito. So, may paman? Ano saya ba? Merong paman? Gawin mo na ng 200, bigyan kita ng sige, 200. Di tuloy 200. Karon, pagpapasuslupit, lamisa mo Nahulog ang mangga na isa. Tapos gipulot niya. Then gibutan niya, ito ba yung mangga mo? Then, try na ko. Gikuha ko man Hindi ko gawin na una ko ba? Hindi mo ito sasalupin na ulog. Magka-display ba nahulog? Tapi sasalupin na lin. Sasalupin natin gibutan niya. Tinatulungan ko ba? Ito pa lang, ginawa ko lang, hindi dito sa sulupin na din pa. Gabag-habag na ako ba? Kaya doon ang daya na ko ba? Kaya doon ako, distress ba? Doon balikan ko kita ni. Paway ko na lang ibalikan. Paway ko na lang ibalikan. Susubong, gabag-habag ko mo. Then, pag-abri ko sa mangga, si Karen. Abri ko sa mangga, bala nyo, itong mangga, wala din magpuslam siya isa. Pirti kaslum. Kalburo, mangot. Mangot pa ba kalburo? Okay na manggulang, di ba? Mangot! Ito yelo, pero pag-abri mo, alapsi-lapsi, ini yung buslan. Oh my God. Pero original pag-ulong pa lang ba? Kasi Karen, bala niya, itong magkagi makalo pumahaw. Mga tapos na maslong. Excited ako, ginrepugit mo ka mura, sinunta tapos kita ko. Pero naman ako ba? Oh Lord, sige lang, isang na. Kung ano gid man, isang mana. Gawin mo naman ako ba? Ara tayo ng ara tayo ng consequence. Yeah, hindi ka din stress. May na lang kay mangga.
Mangga naka-receive ng consequence. Grabe, yeah, distress, regarding distress no? Because if you remind, ito sa lagi na yun, ako doon limay, distress. So tinuod nga assurance of salvation. Yeah. Pero to the unbeliever, wala. Even sila deceive mga tao, wala na sa ila. Pero as a Christian, distress. Meaning to convicted in our sins. The visions of your prophets. Yeah. Hindi na papasawa, no? Why? The visions of your prophets were false and worthless. Why? They did not expose your sin. Why? Yeah, exposing sins means aron toward of sa captivity ba? Meaning makalingkawas tayo sa captivity ba? Pero they did not expose your sin. So, wala exposing sins means wala sila kabalo ilang wrong. Wala exposing sins, hindi niya alam kung ano yung gawa nilang kasalanan or magawa ng kasalanan. That's why preaching the gospel according sa Matthew, Mark, Luke, and John, nag-start lagi yung ministry ni Christ sa repentance and believe. Repent and believe. To repent means because you are sinners. You did not expose your sins. Alam nyo, mga minister, alam ko mga sound teaching kayo. Sound doctrine na kayo ngayon. Alam ko yan. Pero, if you're exposing sins, not intentionally. Okay? Not intentionally. Not intentionally means, kasi kita mo si Sister Gapo nagtaya sa luto. Ay, mo topic nga, miss nga, topic mo regarding sa book of verse dyan. Ano, balaan nyo sa book of verse dyan, ang kaluwasan, ano nyo. Kung tayo kaluto, hindi yung kaluwas. So, what happened, di ba? Exposing sin is wrong. So, intentionally. Intentionally. So, exposing sins meaning diligan po intentionally. According sa yung mga topic sa text. Intentionally. Pero, here, problem is, they did not expose your sin toward out from captivity, and the oracle is they give you word false and misleading. Abayon nyo na yung false and misleading, namundawa ni Karandre. That's why, salamat sa inyong dito sa pastor sa, sa literasi kayo sa fellowship at fellowship. Importante kayo matrain sila para maiwasan niya. Yan mo yung story kayo, Pastor Carrera, regarding sa false and misleading. Importante kayo matrain sila sa saktong gospel, saktong salvation, saktong doctrine sa soteriology. Yan, importante kayo aron na avoid this kind of false and misleading. Mas wapo yun pa lang matrain na sila. And kabalo sila sa exposing sins. Yeah. Kabalo sila sa sakto nga sound doctrine, sound preaching. Para hindi sila pareho sa false prophets who did not expose sin. And ang ilang preaching is false and misleading. Damo pa tayo na explanation pero gamayan na lang para tapos na. We submitted to Egypt and Assyria to get enough bread. Muli ang bread nila. Basalig. Our fathers sinned are no more. And we were, kami ang nakaagom sa punishments. Or nakaagom kami sa punishment. So Jeremiah acknowledged or convicted of sin. The king of the earth did not believe. The kings of the earth. Meaning hindi lang sa Egypt, Assyria, even halos Edom, kings man, did not believe, nor did any of the world's people that enemies imposed could enter the gates of Israel. Sila magpati, no? Kinaman, Jerusalem na, Israel na. Tapos, amo lang to, then, 13. But, decree ba? Decree. But, what? Decree ba? But, it happened because of the sins of her prophets. Tungod kay, ano ang message ni Jeremiah? Ano yung message ni Jeremiah gani? Hope. Tama? Message of hope ba, Jeremiah? Pero, hindi lang message of hope. Before ang captivity, ano message niya? Warning. Walay warning sa mga false prophets.
Pero Jeremiah, okay na yung warning. Pero sige po sila listen to the false prophet. Ananya, dito makita niya, false prophet. Now, topic na to, but it happened because of the sins of our prophets and the iniquities. Sino yung priest? Ano itong mga deceit mga tao, pinagi sa false, who shed within her blood of the righteous. Now, they group through the streets. Actually, yung group nga word dre, sumpay gyapon sa blind. Pero ang group is dre is daw siya palaboy-laboy siya sa lansangan. Amo ni nga group. Bulag siya kod same sa blind pero ning group murag palaboy-laboy siya. So meaning dito lang siya. Hindi na balaan, naboy-laboy lang, kumbaga, why animo? Yeah, this kind of group. Through the streets like men who are blind, and they are so defiled with blood that no one dares to touch the garment. No one dares to touch the garment means dirty kayo. So, meaning, dirty, meaning, terrible lang ilang kaintang. Or, no one, wala sang gusto mapalapit sa ilang tungkol sa natabo sa ilang. Kasi meaning, lugi na inilalayuan sila. So, Jeremiah convicted to sin. Because of sin, this can happen. Sin gives you blind. Isang theologian, natin sa Reformed theologian, the word is blind. Blind. The only way is the preaching of the gospel. And like sa preaching the gospel, ma-open ang ilang spiritual na mata. And sorrow, tapos na kita sa convicted of sins. Now, last, to repent. Tatlo lang ating versikulo ni, tapos na ito. Okay? Here, to repent. Let all their wickedness come before you, O Lord. Deal with them as you have dealt with me, Jeremiah, because of all my sins. So, meaning, deal with me means, Jeremiah, acknowledge ang iyang sins. So, kung paano mo, siguro, ang point Jeremiah, kung paano mo kung ipasaylo, kung ngayon, paano mo ikaluyan, same gapon sa ila. Same meaning ba? Let all their wickedness come before you. Meaning, ilang ang mga sala, idudulog nila sa iyo, ay hingian nila ng pasaylo, means to repent. Deal with them as you have dealt with me because of all of my sins. Hindi lang my sins, all of my sins, my groans are many, and my heart is pained. Because of my sins, my groans are many, and my heart is pained. So, to repent means to experience holiness. Ang peace. Peace. Now, tapos na. They have harps and lyres and their banquets. Kumbaga, pista. Isaiah ta. They have harps and lyres at their banquets and tambourines and flutes and wine. Kung may amo ganini, kung naharap ka sa kamo niyo, kung mayroon pong ganito, harps, lyres, sa atin karon, drum set, gitara, doon yan. Harps, sa panahon nila, wala pa mga ganon. Harps, lyres, and buckets, yung mga magagandang mga tables for mga bisita, and tambourines, and flutes, wine. Punta sa atin ngayon, mga drinks. But they have no regard for this world. Meaning, sila po ay nagkakasiyahan. Nagkakasiyahan ba? Pero, sila po ay walang regard. Meaning, hindi nila iliisip yung mga ginawa ng Diyos. Ito ba? So, meaning, walang repentant. Sila ay nagkakasiyahan sa kanilang gusto and sa kanilang activities sa church or kanilang mga programa sa church. Praise and worship, guwapo, Mother's Day, Father's Day, Youth Day, di ba? Youth Day, Fellowship Day, and ano pa na mga day? No problem. But the problem is, but they have no regard for hindi nila inaalala yung mga ginagawa ng Diyos. Problem sa church yan, mga kapatid. Pagka napupokus tayo sa program, tapos natatabunan yung talagang pinaka-point bakit tayo nagsiselebrate ng mga program,
is yung ginawa ni Kristo sa atin, problem yan mga kapatid. Yan, pinaka-problem yan. Pinaka-reason bakit tayo nagpo-program is to part na mag-glorify yung Panginoon. Sa Mother's Day, Father's Day. Lahat po na ano ng day yan. Siguro, wag lang ako kalag-kalag din. Okay, yaman na kakon. Siyempre may luwin ka mo din. Wow! Oh! How glory! How good the Lord! Praise the Lord! Diba? Kasi mo tsura demonyo. Tuklain mo, diba? So, tuklain siya. Now, what I'm talking, lahat po ng mga program natin sa church, lagi po ito, dapat po natin i-recognize lagi dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yeah. No respect for the work. Yeah, of His hands. So, meaning to reject, or walang acknowledge, walang regard, meaning, di natin parang binibigyan ng halaga yung ginawa sa atin. Alam niyo, maraming mga churches na gano'n. Alam niyo po, maraming gano'n. Hindi po ang kaligtasan sa pamamagitan ng mga schemes, ng mga technique, ng mga strategy para po ang tao ay pupunta talaga sa church niyo dahil ang ganda, maraming mga doon, programa, ganito. Parang wala na kayong pinag-iba sa sanlibutan while you neglect ang scripture, ang faithful exposition of sola scriptura, ang sound teaching of the gospel, ang delivered ng mensahe ng kaligtasan patungkol sa ginawa ni Kristo, ang kanyang habag at ang kanyang grasya, yung ginawa niya sa mga kasalanan. Na-reject natin yan sa ating mga programa, mga kapatid, delikado po. Mapupunta po tayo sa tinatawag na sa Isaiah, formalism. Yan, ito po yan. So, repent. If our church or sa kanila doon, calling them to repent. Okay, tapos na. Okay, tapos na. Nandun kita. Part 1. So, part 2 next. Okay, tama-tama gid kayo for to be sa event nila. Tapos, good 15 minutes na. Topic natin kanina is ang lamentation means in lamentation is ang tinatawag na sorrow, and sa sorrow mayroon tayong pinag-aralan sa kategory ng sorrow is nobody, nothing may comfort here, she is rejected even by the Lord. And napag-aralan natin yon. Tapos napag-aralan natin in sorrow ulit. Sa in sorrow doon, ang kategory na to recognize the Lord, to recognize Himself, to be convicted of sins, and to repent. So part 2 siguro next. Okay, Pastor Iman, lead us for prayer sa atin na mga kapatiran sa VIP and sa kanin natin. Okay?